Nitong mga nakaraang araw, hindi maiwasang mainis ni Carla sa kanyang asawa. Hindi niya maintindihan kung ano bang problema nito. Madalas silang magkapikunan, bagay na hindi naman nangyayari dati. Mahal ni Carla ang kanyang asawa. Tinanggap niya ito ng buong buo, pero mukhang marami na ang nagbago. Napapansin niya na parating iritable si Jonas. Madalas itong umaalis at ang paalam, gusto raw mag-relax at makipag-usap sa mga dating kaibigan. Minsan, hindi maiwasang mapaisip ni Carla kung ano bang mali sa kanya. Nasasakal na ba ang kanyang asawa? O baka naman, boring na ang kanilang relasyon? Ngayong gabi, si Carla ang nagluto ng hapunan. Sabay silang kumain ni Jonas. Dalawa lang naman sila sa bahay, kaya kaunti lamang ang dapat hugasan. Dahil pagod na sa maghapon, pinakisuyuan niyang asawa na magligpit ng pinagkainan, na kahit punasan man lang nito ang mesa habang siyang naghuhugas ng mga ginamit na kaserola. Pero sa halip na tumulong, nagreklamo pa si Jonas at ang tono ng pananalita nito ay halatang iritable. "Palibhasa, wala akong ambag sa bahay na to kaya inuutos-utusan mo na lang ako. Ganun bang gusto mong iparating, Carla? Pabigat na bang tingin mo sa akin?" "Jonas, anong ibig mong sabihin? Hindi naman ako nagrereklamo sa lahat ng ito. Nakikisuyo lang ako na baka pwede pakipunasan at pakiligpit ng mga naiwang hugasin sa mesa. Pero kung ayaw mo, hindi naman kita pinipilit. Kaya anong kinakagalit mo?" Mahinahong tanong ni Carla. Pero sa halip na kumalma, lalo lamang nagalit si Jonas. "Ang sabihin mo, pagod ka na. Isa kang negosyante, malaki ang kinikita, marami kang responsibilidad at problema. Samantalang ako, pabigat at puro sakit ng ulo ang dala. Para kong palamon sa bahay na ito." "Jonas, hindi ganyan ang tingin ko sa'yo. Hindi ako nag-iisip ng ganyan. Pwede ka namang magtrabaho, matalino ka at edukado. Kung gusto mo, pwede kang i-rekomenda sa kakilala ko para mabigyan ka ng magandang posisyon. O kaya sa kumpanya ko, para lagi tayong magkasama sa opisina." Mapagkumbaba pa rin, nasabi ni Carla. Kahit papaano, nauunawaan niyang naiinip na si Jonas sa buhay nito. 6 na buwan na rin kasi itong tambay matapos mag-resign sa dating trabaho. Ilang beses na rin itong nag-apply pero laging nare-reject. At ngayong nag-offer si Carla ng tulong at oportunidad na makapagtrabaho ang asawa, mariin pa itong tinanggihan ni Jonas. "Salamat na lang, pero ayoko namang maging katawa-tawa sa opisina mo. Ano na lang ang magiging tingin sa akin ng mga tao ron? Empleyado ang asawa mo?" Wika ni Jonas habang tumatawa na para bang naiinsulto. "Bakit naman? Magtatrabaho ka naman ng maayos." "Hindi mo naiintindihan, Carla." Pagputol ni Jonas sa sinasabi ng asawa. "Hindi mo alam pero nasasaktan mo ako sa ginagawa mo. Pasensya ka na pero mas mabuti pa sigurong lumabas muna ako para makapaglakad-lakad. Kung hindi pa ako aalis ngayon, baka mauwi lang sa away ang lahat ng ito." "Saan ka naman maglalakad-lakad at gaano katagal? Gusto mo bang samahan kita?" Suhestyon ni Carla. Kahit pa ang totoo, pagod at inaantok na siya. Medyo maulan pa sa labas. "Hindi mo na ako kailangang samahan, Carla. Para na tayong kambal tuko na palaging magkasama. Mapabahay man o sa labas, nakakaumay na." Naiinis na sabi ni Jonas bago naglakad palabas ng bahay. Padabog pa nitong isinara ang pinto. Wala na siyang pakialam sa kung ano ang mararamdaman ng kanyang asawa. Napabuntong hininga na lamang si Carla. "Talaga bang lagi kaming lumalabas ng magkasama? Hindi naman na. Bihira na nga lang kaming magbanding. Mula Lunes hanggang Sabado nasa opisina ako buong araw. Sa gabi naman pagkatapos kumain hanggang bago matulog, abala kami sa kanya-kanyang gadget." Hay nako, mahirap ba talaga para sa isang lalaki ang walang magawa sa buhay? O baka naman galit siya sa akin dahil nagiging palaasa na siya sa akin na asawa niya. Pero kahit naman kailan hindi naman ako nagalit sa kanya o nag-isip ng masama. Ang totoo niyan, sinusuportahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya sa lahat ng pinagdadaanan niya ngayon. Gusto kong maramdaman niya na siyang haligi ng tahanan pero bakit ganun? Lahat na lang ng gagawin ko, sasabihin ko kay Jonas. Minamasama niya palagi. Lagi na lang nauuwi sa away kahit hindi naman dapat. Bulong ni Carla sa sarili habang nakaharap sa salamin. Dahil dalawa lang naman sila sa bahay at wala ring magkakalat, kaya kumukuha na lang si Carla ng on-call na tagalinis, 4 o 5 beses kada buwan. Sa kabila ng patuloy na alitan sa pagitan ng mag-asawa,
Ni minsan, hindi sumagi sa isip ni Carla na mayroon ng ibang kinalolokohang babae si Jonas. Alam niya kung gaano siya kamahal ng kanyang asawa at hindi rin siya silosa lalo na kung wala naman siyang nararamdamang kakaiba o kahina-hinala. Lagi niyang iniisip na ang selos ay nakakasira lamang ng relasyon. Isang bagay na hindi niya gustong gawin dahil sayang lamang ang oras niya. Pero hindi nagtagal, iminulat siya ng kaibigang si Beatrice sa isang masakit na katotohanan. Isang araw, dahil day off ni Carla, pinuntahan siya ni Beatrice para magdala ng merienda at makipagkwentuhan na rin. Napakakikay pa rin talaga nito, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ang ibinibida nito ay ang bagong damit, make-up at kung ano-ano pang chismis tungkol sa mga dati nilang kaklase. Carla, total day off mo naman ngayon, bakit hindi tayo lumabas? Yaya ni Beatrice sa kanya. Marami pa kasi akong gagawin dito sa bahay. Aayusin ko ang mga gamit ko, tsaka gusto ko rin sanang makapagpahinga. Siguro mamayang hapon hindi na ako gaanong abala. Wala namang kalat dito sa bahay mo. Tsaka ano pa bang gagawin mo rito? Bakit hindi yung asawa mong maglinis? Total, nandito lang naman siya sa bahay ninyo maghapon. Umiirap na sabi ni Beatrice. Hay nako, alam mo naman ang mga lalaki. Hindi mo maaasahan sa mga gawaing bahay. Sambit ni Carla bago humigop ng kape. Hindi ka ba natatakot? Ang mga lalaki, kapag walang magawa yan, humahanap ng pwedeng gawin. Yung iba, umiinom ng alak, pero sa tingin ko dyan kay Jonas, mukhang hindi naman siya ganong klase ng lalaki. Pero, sa tingin ko, mukhang babaero siya. Ikaw talaga, Beatrice, hindi ko iniisip ang mga ganyang bagay pagdating kay Jonas. Mahal ako ng asawa ko. Sigurado ka ba, Carla? Kasi, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Siguro naman, alam mo ang tungkol kay Abby, di ba? Nag-aalangang sabi pa ni Beatrice. Ha? Sino si Abby? Wala naman akong kilalang Abby. Naguguluhang tanong ni Carla. Kasabay noon, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Ayaw niyang mag-isip ng masama, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Beatrice, alam mo namang hindi ko ugaling paghinalaan ng asawa ko tungkol sa pangangaliwa o ano pa man, pero dahil napag-usapan na rin naman natin ang tungkol dito, sagutin mo ang tanong ko. Sino si Abby? Siguro nga may mga bagay na hindi ko alam o ayaw ipaalam sa akin ng asawa ko, kaya sabihin mo na sa akin para naman hindi ako magmukhang tanga. Determinado si Carla na malaman ang totoo kahit pa hindi siya sigurado kung maniniwala siya sa mga sinasabi ni Beatrice. Ayokong sumama ang loob mo, Carla. Sa tingin ko, hindi naman ito gaanong seryoso. Si Jonas kasi, madalas na lumalabas para makipag-usap o makipagkwentuhan siguro doon kay Abby. Ang alam ko kasi, hiwalay na yun sa dating ka-live-in partner at negosyante rin katulad mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman siya maganda. Mas matanda siya kaysa sa atin at wala naman siyang panama sa'yo. Sandali lang, Beatrice. Ano naman ang pakialam ko sa itsura niya? At ano ka mo? Lumalabas sila ni Jonas? Saan at kailan naman nangyari yon? Paano mo nalaman ang lahat ng to? Kinakabahang tanong ni Carla. Oo, hindi siya silosa pero sa mga sinabi ni Beatrice, sino ba namang asawa ang kakalma na parang wala lang? Ang totoo niyan, Carla, ilang beses ko na silang nakitang magkasama at hindi lang ako ang nakasaksi, maging yung iba nating kakilala. Isang beses, nakita ko silang magkasama sa kotse at hindi ko alam kung saan sila pupunta. Aksidente ko lang silang nakita sa intersection dahil magkatabi ang mga sasakyan namin. Kasama ko pa nga si Mama, kaya kahit siya nagtataka. Tinanong niya nga ako kung hiwalay na raw ba kayo. Kung alam ko lang sana, sinabi ko sa iyo kaagad. Ang iniisip ko kasi, mukha ka namang okay, kaya akala ko wala kayong problema ng asawa mo. Isa pa, ayoko rin namang pangunahan si Jonas. Papaano kung tungkol sa negosyo o trabaho ang pinag-uusapan nila? Nakangusong sabi pa ni Beatrice. Napabuntong hininga na lamang si Carla. Iniisip niya kung kailan pa nagsimulang mag-iba ang pakikitungo ni Jonas sa kanya. Alam mo, Beatrice, siguro nangyayari talagang ganitong pagsubok sa mag-asawa. Nitong mga nakaraang linggo, palaging umaalis si Jonas. Siguro mga 2 o 3 oras siyang wala sa bahay. Minsan nga inuumaga na siyang umuwi. Ang sabi kasi niya sa akin, napasarap daw ang kwentuhan nila ng mga kaibigan niya. Nakainom ng kaunti kaya doon na siya nakatulog. May mga pagkakataon, naririnig ko may kausap nga siya sa cellphone pero parang normal na usapan lang yon, kaya hindi naman ako nagtatanong. At itong sinasabi mong Abby,
Sa tingin ko, higit pa sa kaibigan ang relasyon nila ni Jonas. Kung ganon, anong balak mo? Nag-aalalang tanong ni Beatrice. Hindi ko pa alam pero pag-iisipan kong mabuti. Hindi pa naman tayo sigurado at kung wala akong matibay na ebidensya, ako lang din naman ang mapapahiya. Mahina niyang sagot. Maya-maya, nagpaalam na rin si Beatrice. Nang araw ding yon, napagpasyahan ni Carla na huwag munang tanungin o kumprontahin ang kanyang asawa tungkol kay Abby. Bago siya magbintang, gusto niya munang masiguro kung may katotohanan ba ang lahat ng sinasabi ni Beatrice. Nakipag-usap na rin siya sa ilang mapagkakatiwalaang tao pagdating sa negosyo. Kinagabihan, sa halip na awayin ang kanyang asawa, tahimik na nagluto at kumain si Carla. Maaga rin siyang pumasok sa kwarto para makapagpahinga. Nakahiga na sila ni Jonas sa kama nang bigla itong magsalita. Parang ang tahimik mo yata ngayon. May problema ba? Wala naman, okay lang ako. May kaunting problema lang sa opisina pero huwag kang mag-alala. Maayos ko rin yon sa lalong madaling panahon. Nakangiting sagot ni Carla. Alam ko naman yun, Carla. May tiwala ako sa'yo. Lagi mo namang nasosolusyonan ng problema ng walang kahirap-hirap. Nakangiting sabi pa ni Jonas. Naisip ni Carla na mukhang hindi sanay si Jonas nang hindi niya ito pinapansin. Sa ikinikilos nito, mukhang wala rin itong balak na umalis ng bahay ngayong gabi. Habang lumalalim ang gabi, naging abala si Carla. Hindi sa trabaho, kundi sa pag-alam kung sino si Abby at kung papaano sila nagkakilala ni Jonas. Hindi may pagkakailang gwapo si Jonas. Maraming babae ang nagkakagusto sa kanya at isa na nga roon si Beatrice. Alam ni Carla na mayroong nararamdaman ang kaibigan para kay Jonas, pero mukhang walang interes ang asawa niya sa kung ano ang nararamdaman ni Beatrice. Naisip niya rin na baka sinisiraan lamang nito ang asawa niya para mag-away sila dahil hanggang ngayon may inggit pa rin ito sa kanya. Sa patuloy na paghahanap ng impormasyon tungkol kay Abby, nalaman niya na isa pala itong successful businesswoman. Mas malaki ang negosyo nito kaysa sa kanya. Maganda rin si Abby at halatang may edad na, pero masasabi niyang malakas pa rin ang appeal nito. Ano kayang nagustuhan ni Jonas sa babaeng to? Ang negosyo niya o ang pagkatao niya? Mahinang sambit ni Carla sa sarili habang nakatitig sa larawan ni Abby. Hindi malaman ni Carla kung ano ang dapat niyang gawin sa mga impormasyon na kanyang nalaman. Wala ring saysay kung tatanungin niya si Jonas dahil siguradong hindi naman ito aamin. Kung susugurin niya naman si Abby at pagbibintangan na kabit ng asawa niya ay magmumukha lang siyang tanga at siraulo, gayong wala naman siyang hawak na kahit na anong ebidensya. Baka maging katawa-tawa lang siya sa harap ng mga tao. Napagdesisyonan ni Carla na humanap pa ng maraming impormasyon. Isasantabi niya muna ang negosyo para imbestigahan ang kanyang asawa. Hindi niya matatanggap na nagawa siyang lokohin ni Jonas para sa ibang babae. Kinabukasan, maagang nagising si Carla. Sinabi niya kay Jonas na ilang araw siyang mawawala para sa business trip. Ikaw munang bahala dito, baka abutin na rin ako ng 1 o 2 linggo sa business trip, depende sa resulta. Kunwari ay paalam niya sa asawa. Napansin niya agad na parang kumislap ang mata ni Jonas sa sobrang saya. Pero hindi ito nagpahalata. Umayos ito ng upo bago magsalita na kunwari ay nalulungkot. Hindi ako sanay na wala ka nang matagal dito sa bahay. Kaya ko namang mag-isa pero syempre, mamimiss pa rin kita. Pwede ba akong sumama sa business trip mo? Sagot ni Jonas na akala mo talagang dismayado. Han, sabi ko naman sa'yo, business trip itong pupuntahan ko at hindi bakasyon. Huwag kang mag-alala, babalik rin naman ako kaagad. At pagbalik ko, magbabakasyon tayo. Sige, balitaan mo na lang ako. Wika ni Jonas bago niyakap ang asawa. Wala siyang kaalam-alam na sa likod ng maamong mukha ni Carla ay nakapaskil na ang isang plano na siguradong yayanig sa kanyang mundo. Nag-file ng vacation leave si Carla. Siya naman ang boss, kaya siyang masusunod. Ipinagkatiwala niya muna ang negosyo sa assistant at sa secretary niya. Lagi rin naman siyang online kaya kung may problema sa negosyo, nakakapag-usap sila. Ang una niyang ginawa, pumunta sa dulong bahagi ng syudad upang humanap ng marerentahang apartment. Sa ganoong paraan, malabong makasalubong niya si Jonas. Doon, sinimulan ni Carla ang kanyang plano. Humingi na rin siya ng tulong sa malayong kamag-anak. Tita Grace, pwede mo ba akong bigyan ng mga lumang damit? Yung hindi mo na gaanong ginagamit? Carla, bakit naman kailangan mo ng mga lumang damit? Ano kasi tita, pupunta ako sa pagbabayad ng tax
Ayoko namang magmukha akong mayaman dahil alam mo naman, kapag alam nilang may pera, malaki ang hinihingi nila. Simpleng paliwanag ni Carla. Yun na lang ang sinabi niya para hindi na ito magtanong pa. O sige, hahanap ako rito sa mga damit ko. Alam mo naman, hindi ako mahilig magtapon ng damit, tinatambak ko lang rito sa cabinet. Mabilis namang nakahanap ng damit si Tita Grace. Heto Carla, kapag sinuot mo yan, hindi ka na talaga mukhang mayaman. Baka mamaya, ikaw na ang bigyan nila ng pera kapag nakita nila ang suot mo. Biro pa nito habang inaabot ang mga damit. Huwag kayong mag-alala Tita Grace, ako nang bahala. Nakangiting sagot niya rito bago nagpalit ng suot. Upang makumpleto ang kanyang pagpapanggap, bumili na rin siya ng wig at salamin sa nadaan ng pamilihan. Hindi naman nabago kay Carla ang pagsusuot ng mga ganoong costume dahil nung nag-aaral pa siya sa kolehiyo, naging miyembro siya ng drama at theater club. Marunong din siyang mag-makeup para mas patandain pa ang kanyang itsura. Nang sumunod na araw, paglabas niya sa nirerentahang apartment ay wala na ang bakas ng ganda at mayamang si Carla. Napalitan na ito ng mukhang mahirap na babae. Ngayong araw, balak niyang mag-apply bilang janitress sa kumpanya ni Abby. Mas gusto niyang malaman kung ano talagang ugali nito sa loob ng kumpanya. Mas mababantayan niya ang mga kilos nito. Dahil wala naman masyadong requirement sa pagiging janitress, mabilis siyang nakapasok. Nang ipinasa niyang application form, parang hindi na binasa at basta na lang siyang tinanggap matapos humingi ng 2 valid ID at medical result na siya ay fit to work. Maging si Carla ay nainis dahil wala man lang background check, basta na lang siyang tinanggap. Bilang isang negosyante, para sa kanya ay delikado ang ganong klase ng hiring process. Kahit pa pinakamababang posisyon ang ina-applyan, dapat chinecheck man lang kung totoo o peki ba ang mga dokumentong dala niya. Ngayon, boss niya na si Abby at handa siyang gawin ang lahat para malaman kung ano ang relasyon nito kay Jonas. Sa unang araw sa trabaho bilang janitress, inilibot siya ng kapwa janitress upang ituro ang mga lugar na nakatoka sa kanya. Isinama rin siya sa executive offices at doon nakilala niya si Abby ng personal. Mas maganda ito sa malapitan kaysa sa mga pictures. Lagi itong nakangiti at mukhang palakaibigan din. Maayos niyang tinanggap si Carla. Sana magtagal ka rito sa company kasama namin. Dito ka maglilinis sa aming opisina. Pupunasan mo ang mga alikabok rito at itatapon ng mga basura. At siya nga pala, huwag mo na lang pakialaman ng table ko. Kung sa tingin mo ay makalat, hayaan mo na lang. Ako na lang ang bahalang mag-ayos. Mahinahon at nakangiting sabi ni Abby. Opo ma, masusunod po. Sagot na lamang ni Carla. Hindi naman negosyo ni Abby ang pakay niya roon. Mukhang successful naman ang plano ni Carla dahil sa unang araw niya pa lang sa trabaho, bumisita na si Jonas kay Abby. Naglalampaso siya sa hallway ng mga oras na yon. Pagkakita niyang papalapit na si Jonas, agad siyang tumalikod. Napahigpit ang hawak niya sa map na dala ng mga sandaling yon, parang gusto niyang hambalusin ang walang hiyang lalaki. Subalit hindi naman siya tinapunan ng tingin ni Jonas. Sa bagay, isa lang naman siyang janitress, kaya bakit naman siya pag-aaksaya ng oras nito? Ilang sandali pa, lumabas si Abby sa opisina nito. Agad siyang niyakap at hinalikan ni Jonas sa pisngi. Love, ang aga mo yata ngayon? Nakangiting tanong ni Abby kay Jonas. Parang kumikislap ang mga mata nito sa sobrang saya at pagmamahal sa lalaki. Kasi wala akong masyadong gagawin ngayong buong linggo. Natapos ko ng mga dapat kong tapusin sa trabaho. Kaya sa'yo ko muna ibubuhos ang oras at atensyon ko para makabawi naman ako. Puno ng lambing na sagot ni Jonas. Matapos noon, magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng opisina ni Abby. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Carla sa hawak na map. Kung pwede lang kitang hampasin ng maruming basahan na to, kanina ko pa ginawa. Nanggigigil na bulong niya sa sarili. Sa kabila noon, ang ipinagtataka ni Carla, bakit hindi sinabi ni Jonas sa kabit nito na kaya siya maaga ay dahil wala ang asawa niya. Sa halip, ang dahilan nito, tinapos ang lahat ng trabaho. Gayong tambay naman talaga ang asawa niya. Siguro, hindi alam ni Abby na ako ang asawa ni Jonas? Hindi niya nga kaya talaga alam? Muling bulong ni Carla sa isip. Makaraan ng ilang minuto, lumabas na si Jonas at Abby sa opisina nito. Nagpaalam na rin sila sa mga empleyado na mauuna ng umuwi. Nang mga sandaling yon, kahit nakaharap si Carla ay hindi pa rin siya napansin ni Jonas. Busy ito sa pakikipaglandian kay Abby. Kahit papaano ay nakaramdam pa rin si Carla ng kirot sa puso niya.
Hindi naman ganun kadali nakalimutan ang pagmamahal niya para sa walang hiyang lalaki. Nang sumunod na araw, maaga ulit pumasok si Carla. Dumiretso siya sa opisina ni Abby. "Good morning po ma'am, pasensya na. Hindi ko na itapon ang mga basura kahapon, tsaka hindi ko nadiligan ng mga halaman. Bumisita po kasi ang asawa niyo." Pagmamaang-maangan, nasabi ni Carla. Hindi pa kami mag-asawa. Magiging mag-asawa pa lang." Nakangiting sabi ni Abby. "Plano naming magpakasal, kaya lang marami pa siyang inaasikaso sa trabaho nitong mga nakaraan. At ngayong nakapahinga na siya ng ilang araw, susulitin na namin." "Ganun po ba ma'am? Congratulations po sa inyo." Abutenga naman ang ngiti ni Abby. Bakas ang kasiyahan sa mukha nito. "Ikaw ba Carla? May asawa ka na ba?" Napabuntong hininga siya bago sumagot. Wala pa akong asawa ma'am." "Bakit mukhang malungkot ka? Hiwalay na ba kayo? Hindi ka ba masaya sa inyong relasyon?" Ang totoo niyan ma'am, balak na sana naming magpakasal pero nalaman ko na ang lalaking yon may asawa na pala. Niloko niya lang pala ako." Sambit ni Carla kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Agad naman yung napansin ni Abby. Inabutan siya nito ng tissue. "Ikinadulungkot kong marinig yan Carla. Alam mo, mabuti pang kalimutan mo ng lalaking yon. Makakahanap ka pa ng iba. Yung lalaking mamahalin ka at hindi ka lolokohin." "Sana nga ma'am. Salamat. Pasensya na kayo kung emosyonal ako. Sobrang sakit pa rin kasi sa akin ang ginawa niya." "Naunawaan ko Carla. Siguradong masasaktan rin ang asawa niya kapag nalamang niloloko siya ng taong pinagkatiwalaan niya." "Nalaman ba ng asawa yung relasyon ninyo?" "Opo, nalaman niya at kinausap niya ako. Galit na galit siya." "Kahit naman siguro magagalit kapag niloko. Alam mo Carla, maswerte ka pa rin dahil hindi ikaw ang asawa. Mas madali para sa iyo ang mag-move on at humanap ng iba. Sa inyong dalawa, siya ang mas nasasaktan. Kaya magpasalamat ka na lang dahil nawala sa landas mong lalaking yon. Kung niloloko niyang sariling asawa, hindi malayong gawin niya rin yun sa'yo." Dire-diretsong sabi ni Abby. Pinunasan ni Carla ang mga tumulong luha bago inayos ang sarili. "Tama kayo ma'am. Mabuti na lang at nawala na siya sa landas ko." Nang mga sandaling yon, nakumpirma ni Carla na walang kaalam-alam si Abby na may asawa na si Jonas. Ibig sabihin, niloloko rin ito si Abby at base sa pagkakakilala ni Carla sa asawa, isa lang ang dahilan kung bakit ginagawa ni Jonas ang lahat ng ito. Dahil sa pera. Siguro, iniisip niya na mas malaki ang mahuhutot niya sa kabit kaysa sa tunay na asawa, lalo pa at mas mayaman si Abby. Ipinagpatuloy ni Carla ang pagtatrabaho sa kumpanyang iyon. Nakaramdam din siya ng simpatya para kay Abby. Habang mas nakikilala niya kasi ito, ay nagiging malapit sila sa isa't isa. Sa halip na magalit at kamuhian niya ang kabit ng asawa ay mas nang ibabaw ang awa sa kanya. Siguro dahil alam niyang wala naman itong alam sa tunay na pagkatao ni Jonas. Natulad niya, isa lang din itong biktima ng walang hiya at manlolokong lalaki. Sa sobrang kapal nga ng mukha nito, pinangakuan pa ng kasal ang walang kamalay-malay na si Abby. Makalipas nga ang isang linggo, bumalik na si Carla mula sa paalam niyang business trip. At tulad ng inaasahan, gusto nang makipaghiwalay ni Jonas. Nais nitong ipawalang bisa ang kasal nila. Hindi na nagulat si Carla dahil handa na siya sa lahat ng pwedeng mangyari. Plano niya na siya na sana mismo ang mag-file ng annulment. Gusto niyang mahuli sa akto si Jonas at si Abby para hindi na makatanggi pa ang mga ito sa mga ginawang panloloko sa kanya. Nai-imagine niya na kung ano ang magiging reaksyon ni Jonas. Masakit at hindi niya inaasahan na matatapos ang kanilang relasyon sa ganoong senaryo. Pero ano pa bang magagawa niya? Ayaw niya nang magtanga-tangahan. Gusto niya sanang balaan si Abby tungkol kay Jonas. Alam niyang tunay ang pagmamahal nito sa lalaki, kaya nga kahit nasa opisina ay naglalampungan ang mga ito. Minsan wala silang pakialam sa mga nakakakitang empleyado. Panay ang halik at yakap nila sa isa't isa. Bilang janitress, trabaho niyang maglinis at normal lamang naman sa mga empleyado ng kumpanya o na kung sino man na hindi binibigyang pansin ang tulad niyang tagalinis. Madalas niyang marinig ang usapan ng ilang empleyado tungkol sa plano na pabagsakin ang kumpanya ni Abby. At yon ay pasimuno ni Jonas. Kung tutuusin, pabor yun kay Carla dahil mababawasan ang kakompetensya niya sa negosyo. Pero hindi niya nakikita si Abby bilang karibal, kundi bilang isang babae na niloloko at ginagamit ng walang hiyang si Jonas. Mabait si Abby at para sa kanya ay hindi nito deserve ang lahat ng iyon.
Nagmahalang naman siya ng totoo sa lalaking inakala niyang pakakasalan siya. Pinaghirapan ni Abby na mapalago ang negosyo sa sariling pagsisikap at kung mawawala ang lahat ng iyon dahil kay Jonas at sa mga salot sa kumpanya, kailangan niya yung pigilan. Isang araw, nalaman ni Carla na magkakaroon ng partnership si Abby sa business owners na si Jonas mismo ang nagpakilala at nagrekomenda. Plano pala ni Jonas na perahan at ipagkanulo ang kumpanya ni Abby para sa sariling kapakanan. Sa gayong paraan, hindi niya na kailangan pang magpakasal kay Abby. Kinabukasan, suot ang kanyang uniforme bilang janitress. Sa halip na magtrabaho, tinungo ni Carla ang meeting room kung saan magaganap ang contract signing sa gagawing partnership. Sakto naman ang pagdating niya dahil hawak ni Abby ang kontrata at akmang pipirma na ito. "Abby, huwag mong pipirmahan yan." Halos pasigaw na sabi ni Carla pagpasok sa loob ng meeting room. "Sandali lang, Carla. Anong ginagawa mo rito? Ano bang problema mo? Alam mo ba na napakahalaga ng meeting na to para sirain mo? Tsaka anong alam mo sa negosyo?" Wala nang nagawa pa si Carla kundi tanggalin ang kanyang wig at makapal na salamin. "Abby, hindi ako isang janitress. Nagmamayari din ako ng negosyo na halos katulad nitong sayo. Marami akong narinig na mayroong tumatraidor sayo at gusto kitang tulungan. Bigyan mo ako ng ilang minuto para patunayan ko sayo na totoo ang sinasabi ko." Ipinaliwanag ni Carla ang lahat at ang dahilan kung bakit hindi dapat pirmahan ni Abby ang mga dokumentong iyon. Parang biglang natauhan si Abby. Kaya naman, nang matapos ang paliwanag ni Carla, pinalabas niya ang mga kamiting nito. Natira ang dalawang babae sa loob ng opisina. Tahimik silang nakatingin sa isa't isa. Para bang pinapakiramdaman kung sino ang unang magsasalita. Si Abby ang unang bumasag ng katahimikan. "Carla, hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? May nagpadala ba sa'yo rito para tulungan ako?" Bumuntong hininga muna si Carla bago nagsalita. "Walang nagpadala sa akin dito. Kusa akong pumunta sa kumpanya mo, Abby. Nagmamay-ari din ako ng negosyo pero bukod doon, asawa ko si Jonas." "Oo, tamang narinig mo. Ako ang kanyang legal wife. Heto ang marriage certificate namin, pati ang pictures namin nung kinasal kami para maniwala ka." "Anong ibig sabihin nito? Totoo ba talaga to?" Nauutal pang tanong ni Abby. Halatang hindi makapaniwala sa natuklasan. "Oo, totoo ang sinasabi ko. Aksidente ko lang din namang nalaman ang panloloko sa akin ni Jonas na ikaw pala ang kabit niya. Pero yun nga, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin kaya naisip ko na mag-apply ng trabaho rito. Gusto kong malaman kung ano talagang namamagitan sa inyong dalawa. At nang mapagtanto ko na biktima ka rin na katulad ko, na malayan ko na lang na gusto pala kitang tulungan. Kung iniisip mo ang nararamdaman ko, huwag kang mag-alala. Nag-file na ako ng annulment." Tahimik at taimtim lamang na nakikinig si Abby. Maya-maya, hinawakan nito ang kamay ni Carla na noon ay nakapatong sa mesa. "Carla, salamat. Hindi mo lang iniligtas ang negosyo ko, kundi pati na rin ako. Muntik na akong makagawa ng malaking pagkakamali na pagsisisihan ko habang buhay. Salamat talaga sa tulong mo. At syempre tulad mo, puputulin ko na rin ang kahit na anong koneksyon na meron kami ni Jonas. Siya ang nagkumbinsi sa akin na pirmahan ko ang partnership na to." Mahinahong sabi ni Abby. "Yun na nga rin ang iniisip ko. Bakit niya kaya ipipilit ang isang bagay na alam niyang makakasira sa negosyo mo?" Magsasalita pa sana si Carla pero bigla siyang pinutol ni Abby. "Sandali lang. Nag-text si Jonas na pupunta siya rito. Siguradong malapit na siya. Huwag kang mag-alala. Hihiwalayan ko na siya." "Sigurado ka ba dyan, Abby? Di ba mahal mo siya?" Nag-aalalang tanong ni Carla. "Mahal? Oo, siguro may nararamdaman ako para sa kanya. Siguro iiyak ako pagkatapos ng lahat ng ito. Pero hindi niya ako mahal. Bakit ko naman siya panghihinayangan kung siyang sisira sa lahat ng pinaghirapan ko?" Tulad ng inaasahan, wala pang 5 minuto dumating na nga si Jonas. Halata ang disappointment sa mukha nito. Sa kilos at pananalita nito, siguradong nabalitaan niya na ang naudlot na partnership. Gusto niyang humingi ng paliwanag kay Abby kung bakit hindi nito pinirmahan ang kontrata. Si Abby ang pakay niya, kaya hindi niya kaagad napansin si Carla na nakaupo sa bandang likuran nito. "Anong nangyari? Nakatanggap ako ng tawag mula sa mga taong inirekomenda ko sa'yo. Maayos silang kausap at mapagkakatiwalaan. Pero alam mo bang sinabi nila sa akin? Disappointed sila." Pigil ang galit na sabi nito. "Hello, Jonas.
Nakangiting bati ni Carla, dahilan para manlaki ang mga mata ng taksil na asawa. Anong ginagawa mo rito, Carla? Oh, bakit namumutla ka? Magkakilala pala kayo? Nagmamaang-maangan na tanong ni Abby. Ang totoo niyan, sinabi na sa akin ni Carla ang lahat. Jonas, alam ko ng totoo. Tapos na tayo at wala nang mangyayaring kasal. Oo, wala nang mangyayaring kasal. Pero may annulment. Dugtong pang sabi ni Carla. Alam mo, Jonas, ang mabuti pa umuwi ka na. Kunin mo na ang lahat ng gamit mo sa pamamahay ko. Ayaw na kitang makita pa simula ngayong araw na to. Bakas ng takot at pagkabigo sa mukha ni Jonas. Hindi niya alam kung kanino uunahing magpaliwanag. Kung sa asawa ba o sa kabit niya. Batid niya rin na kahit ano pang sabihin niya ay hindi na maniniwala pa ang mga ito. Alam niyo, ngayon lang ako nakakita ng nagsanib puwersa ang asawa at kabit. Good luck sa inyo. Nakakuyom ang kamaong sabi ni Jonas bago padabog na umalis sa silid na iyon. Sabay namang nagtawanan sina Carla at Abby. Alam mo, Abby, hindi ko lubos akalain na na-inlove ako sa mokong na yon. Natatawang sabi ni Carla. Ako rin, alam mo ba yung kwento niya sa akin? Grabe, nagpapaawa talaga. As in, ang kwento niya, siya raw itong niloko ng first love niya at mula nun, wala na siyang tiwala sa mga babae. Kaya nung nakilala niya ako, doon siya ulit natutong magmahal at magtiwala. Kaya kahit daw masakit ang nakaraan niya, susugal siya ulit. Hay nako, mabuti na lang talaga, nalaman natin ang lahat bago pa makuha ni Jonas ang gusto niya. Napapailing namang sabi ni Abby. Mula ng araw na yon, nabuo ang pagkakaibigan sa pagitan ni Abby at Carla. Isang bagay na hindi nila parehong inaakala na pwede palang mangyari. Napagdesisyonan din nila na magkaroon ng partnership sa negosyo. Galit na galit si Jonas sa nangyaring pagkabigo. Napakalaki ng panghihinayan niya sa napornadang plano na sana malaki ang kikitain niya. Ngayon, ang milyones na inaasam-asam, bigla na lang naglaho na parang bula. Subalit hindi pala siya nag-iisa. Si Beatrice, ang kaibigan ni Carla na matagal nang may interes kay Jonas, ay mayroon din palang maitim na balak. Para mapalapit at mapansin ni Jonas, sinadya niyang sabihin kay Carla ang tungkol sa kabit nito. At ngayong natupad ang kanyang plano, siya nga ang unang nilapitan ni Jonas. Si Jonas ay nagmula sa probinsya kaya kahit nung nag-aaral pa ito, palipat-lipat na nang narerentahang apartment. Kaya ngayong naghiwalay na sila ni Carla, wala siyang magawa kundi ang humingi ng tulong kay Beatrice. Huwag kang mag-alala, Jonas. Welcome na welcome ka rito sa kondo ko. Tsaka wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Oo, hindi ako kasing yaman ni Carla at Abby, pero mamahalin naman kita. At tsaka, hindi kita iiwan. Sinikap ni Jonas na suklian ang pagmamahal ni Beatrice. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi ito ang babaeng gusto niyang makasama hanggang sa pagtanda. Sinira nilang buhay ko, Beatrice. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli. Nawala ang lahat sa akin ang dahil sa kanila. Sirang-sira na rin ang reputasyon ko. Kapag nalaman ng mga tao ang nangyari, siguradong magiging katawa-tawa ako sa paningin nila. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Hiniwalayan ako ng asawa ko. Tapos, wala ring natuloy na kasal. Nakakuyom ang kamao na sabi ni Jonas. Sa kabilang banda naman, nahaharap si Abby sa isang pagsubok na hindi niya lubos akalain na ngayon pa darating. Dahil sa mga nangyari, hindi niya agad napansin ang pagbabago sa kanyang katawan. Makaraan ng isang buwan mula nang makipaghiwalay siya kay Jonas, doon niya natuklasan na siya pala ay nagdadalang tao. Agad niya iyong ibinalita kay Carla. Talaga? Masaya ako para sa'yo. Alam mo, nakakainggit ka. Ang tagal ko nang gustong mabiyayaan ng anak pero nahihirapan talaga akong magbuntis. Bata pa lang sakitin na talaga ako, kaya marami akong iniinom na gamot at siguro ito na yung isa sa mga side effects. Pero tanggap ko naman yon, okay na rin siguro yon para maalagaan ko ang anak mo. Pwede ba akong maging ninang niya? Oo naman, Carla, tinatanong pa ba yon? Pero bakit mukhang hindi ka masaya? Anong bumabagabag sa'yo, Abby? Nag-aalalang tanong ni Carla. Kasi ang batang nasa sinapupunan ko, mayroon siyang nanay at tatawaging ninang. Pero wala namang tatay. Sa tingin mo ba, dapat kong ipaalam sa kanya ang tungkol sa anak namin? Mula nang mabuko ang mga kasinungalingan ni Jonas, hindi na nila napag-uusapan o binabanggit pang pangalan nito na animoy isang sumpa. Hindi ko rin alam, Abby, pero kung ako nasa posisyon mo, hindi ko nasasabihin pa sa kanya.
Sa totoo lang, wala rin naman siyang maidudulot na maganda sa bata. Hindi mo naman kailangan ng sustento mula sa kanya o kahit na anong tulong. Wala ka rin namang maaasahan sa kanya. Panigurado, hindi siya magiging mabuting ama sa anak mo. Kaya ano pang silbi kung makikipag-usap ka sa kanya, di ba? Baka sa halip na tulungan ka ng lalaking yon, mas stress pa kayo ng baby mo. Paano kung puntahan ka niya sa apartment at kulitin ka ng kulitin? Mamaya, gawin niya pang dahilan ng anak mo para magkabalikan kayo. Nag-aalalang sabi pa ni Carla. Naisip ni Abby na tama ang lahat ng sinabi ni Carla, kaya napagpasyahan niyang huwag na lang ipaalam kay Jonas ang tungkol sa bata. Mas okay na nga sigurong kalimutan niya ito ng tuluyan. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ay normal lamang ang lahat. Wala namang naging problema, kaya lang, noong isinilang ni Abby ang sanggol na lalaki, nagkaroon ng matinding pagdurugo. Sa kasamaang palad, pumanaw si Abby. Para kay Carla, isang mabuting kaibigan at kapatid na ang turing niya kay Abby. Kaya naman, hindi niya maaatim na pabayaan ang anak nito. Kaya walang pagdadalawang isip, inampun niyang bata. Sa kabilang dako naman, punong-puno pa rin ang galit at paghihigante ang puso ni Jonas. Hindi niya pa rin magawang kalimutan ang mga oportunidad na nasayang. Ang ginhawang buhay na mayroon siya sa piling ni Abby at Carla at higit sa lahat, ang perang makukuha niya sana. Noong una, masaya si Beatrice na sa wakas, kapiling niya na si Jonas. Ngunit ang sayang yon, unti-unti ring napalitan ng inis at frustration. Alam mo Jonas, hindi kita magets. Wala ka ba talagang balak na magtrabaho? Nagtatrabaho ka naman sana dati. Pero bakit ngayon? Parang senyorito ang dating mo. Wala ka namang kapera-pera. Hindi ka ba napapagod humilata maghapon dito sa kondo? Nagpapakapagod ako sa trabaho para mabayaran ng bills. Pero ikaw, tambay? Irritableng sabi ni Beatrice pagka-uwi galing sa trabaho nang maabutan na naman na nanonood ng TV si Jonas. Halos araw-araw ay gano'n na lang ang kanilang senaryo. Ang akala ni Beatrice noon, professional at may maayos na trabaho si Jonas. Yun pala, tambay lang ito at nakaasa lang kay Carla. Laking pagsisisi niya tuloy kung bakit pinatira niya pa ito sa kondo, wala rin naman pala siyang mapapala. Beatrice, kilala mo naman ako. Ayoko ng trabaho na minimum wage lang ang sweldo. Ang hirap ng humanap ng desenteng trabaho. Ano? Anong balak mong gawin? Tambay ka na lang forever? Sa tingin mo susuportahan kita tulad ng ginawa ni Carla sa'yo noon? Yung tipong ibibili ka ng damit mula ulo hanggang paa? Pakakainin ka sa mamahaling restaurants at dadalhin sa 5-star hotel? Kung ganon, nagkakamali ka Jonas. Mabuti pa umalis ka na rito. Humanap ka na ng babaeng huhututan mo. Matapos sabihin ang mga salitang yon, padabog na isinara ni Beatrice ang pinto ng kwarto. Napakamot na lang sa ulo si Jonas. Alam niyang mahirap humanap ng babaeng tulad ni Abby at ni Carla. Imposible na rin namang makipagbalikan pa siya sa isa sa mga ito matapos ang nangyari. Wala nang balita pa si Jonas sa mga babaeng niloko niya, maging ang pagbubuntis ni Abby ay hindi niya rin nabalitaan. Ngunit isang araw, habang nakikipag-inuman sa mga dating kaibigan sa pagbabakasakaling makakuha ng pagkakakitaan, natuklasan niya ang lahat. Ang pagkamatay ni Abby at ang tungkol sa anak nila. Kinagabihan, pagka-uwi niya sa kondo, masinsinan niyang kinausap si Beatrice. Alam kong nagkamali ako noon. Kung hindi lang nalaman ni Carla ang lahat, hindi sana magkakandaleche-leche ang mga plano ko. Nanatiling tahimik si Beatrice. Hindi niya kayang aminin na siya ang ugat ng lahat ng yon. Isa pa, matagal na yung nangyari, kaya bakit parang ngayon lang nanghihinayang si Jonas? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Ano bang nangyari? May nabalitaan ka ba? Naiintrigang tanong ni Beatrice. Patay na si Abby. Namatay siya sa panganganak. Siguro dahil sa matinding stress at sama ng loob. Kung sinabi lang sana niya sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya, di sana, pinakasalan ko siya kaagad. Hindi rin ako maghihirap ng ganito. Napabuntong hiningang sabi ni Jonas. Kawawa naman siya. Anyway, buhay bang bata? Tanong ni Beatrice. Oo, buhay siya. Yun nga lang, hindi kami kasal ni Abby kaya sa bata mapupunta ang lahat ng kayamanang naiwan niya. Pero mag-iisip ako kung anong pwede kong gawin. Tama ka Jonas. Kung buhay ang bata, pwede mong bawiin ang karapatan mo bilang tatay niya. Nakahalukip-kip na sabi ni Beatrice. Parang biglang nagdiwanag ang mukha ni Jonas sa sinabi nito. Sa panahon ngayon, marami kang pwedeng gawin. Patunayan mo na ikaw talagang tatay ng bata at gusto mong ikaw ang magpalaki sa kanya. Siguradong kapag pinaboran ka ng korte, ikaw rin ang magmamanage ng pera niya. Pero, paano ko naman yun papatunayan sa korte?
Nag-aalangang tanong ni Jonas. Simple lang, sabihin mo na ikaw ang tatay ng bata kahit magpa-DNA test pa kayo. Nag-away kayo ni Abby at hindi mo alam na buntis na pala siya. Pero ngayong nalaman mong patay na si Abby, gusto mong palakihin ang bata bilang tunay na ama. Sigurado ikaw ang papaboran basta magaling kang umarte at magpaawa sa korte. Udyok pa ni Beatrice. Pero paano ang bata kung sakaling makuha natin siya? Pera lang naman talagang kailangan natin, di ba? Ano ka ba, Jonas? Madali na lang ang solusyon basta may pera ka. Pwede ka namang kumuha ng yaya. Malambing na sabi ni Beatrice. Naisip niya na kapag umubra ang kanilang plano, gaganda ng kanilang buhay. Kaya naman, binawasan niya munang sermonan si Jonas. Lihim siyang napangiti dahil kahit papaano, napapasunod niya ito. Isa lang naman ang motivation ni Jonas, pera at wala ng iba. Ang unang ginawa ni Jonas ay alamin kung sino ang umampon sa kanyang anak. At laking gulat niya nang madiskubre na nasa pangangalaga ito ni Carla. Legal rin ang naging pag-ampon nito sa bata. Pag nga naman minamalas hadlang talaga sa buhay ko si Carla kahit kailan. Pinaghiwalay na nga kami ni Abby, tapos ngayon naman, kinuha niya ang anak ko. Kung kaya mong magkaroon ng sariling anak, hindi ka sana kukuha ng anak ng iba. May tatay pang anak ko kaya babawiin ko siya sa'yo. Gigil na bulong ni Jonas bago nilapitan si Carla. Subalit hindi siya pinakinggan nito. Jonas, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi niyo to anak ni Abby. Nagkaroon siya ng ibang karelasyon bago pa kayo magkahiwalay kaya imposibleng anak mo to. Pagsisinungaling ni Carla, alam niya ang intensyon ni Jonas. Wala itong interes sa bata at nakakatiyak siyang pera lang ang nais nito. O sige, kung ganun, ipa-DNA test natin ang bata. Kung mapatunayang hindi nga ako ang ama ng bata, tatanggapin ko. Hindi ko na kayo guguluhin kahit kailan. Alam mo Jonas, ano ko ang batang to? Legal ang naging pag-ampun ko sa kanya. Kaya sa akin siya at hindi ako makapapayag na dumaan siya sa kahit anong tests na wala namang maidudulot na mabuti sa anak ko. Bakit hindi mo alamin kung nasa ng puntod ni Abby? Dalawin mo man lang, dalhan mo siya ng bulaklak at humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo. Kilala kita Jonas, mukha kang pera. Anong kinalaman ng pera dito? Gusto ko lang makapiling ang anak ko. Anong mali ron? Gusto kong maranasan maging tatay. Tahimik ng buhay namin, Jonas. Kaya pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin pa. Wika ni Carla bago isinara ang pinto. Nang mga sandaling yon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang hindi ganun kadaling susuko si Jonas. Alam niyang wala itong trabaho o anumang mapagkakakitaan. Ito rin ang tipo ng tao na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Bilang isang ina, ang kailangan niyang gawin ay protektahan ang kanyang anak mula sa mapagsamantalang tatay nito. Huwag kang mag-alala anak, hindi ako makapapayag na kunin ka niya sa akin. Sa akin ka lang ha? Sambit niya habang marahang hinahalikan ng bata. Sa loob ng 2 buwan ay nasa bahay lang si Carla para alagaan ng bata. Pero isa siyang negosyante at kailangan niyang magtrabaho para tumakbo ang negosyo. Ayaw niyang galawin ang perang iniwan ni Abby. Hindi niya hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan nito. Kumuha si Carla ng kasambahay, babae na meron ng karanasan sa pag-aalaga ng bata at mapagkakatiwalaan niya. Si Jana, ang yaya na pumasok sa kanyang qualifications para mag-alaga sa bata. Pero tulad ng karamihan, malaki rin ang pangangailangan nito sa pera. At yon ang nakitang butas ni Jonas para makabuo ng plano. Pagka-uwi sa kondo, nag-usap sila ni Beatrice, kinuwento niya ang mga nangyari kanina. Kung ganon, may hirapan kang kunin ng bata sa kanya. Balita ko, pumapasok na ulit sa opisina si Carla. At ang ibig sabihin lang nun, naiiwan ang bata sa yaya o sa kung sino man na pinagkakatiwalaan niya. Nakangising sabi ni Beatrice. Siguro nga, pero imposible namang makausap o malapitan ko yon. Ano ka ba naman Beatrice? Siguradong pinagbawalan na yun ni Carla na makita ako. Jonas, mag-isip ka nga. Sigurado namang ilalabas at ilalabas nilang bata. Ang gawin mo, bantayan mo kung sinong lalabas. Huwag mo munang lalapitan, obserbahan mo muna. At pagkatapos, kapag sigurado kang walang nakakakita, lapitan mo yung yaya. Offeran mo ng presyo na hindi niya matatanggihan. Sinunod naman ni Jonas ang lahat ng yon. Pinilit niya ring pakiusapan ang yaya ng bata na ikuha siya ng DNA sample kapalit ang malaking halaga ng pera na ipinautang sa kanya ni Beatrice. Oh, heto ang pera Jana. Sa laking yan, kahit 2 buwan ka pang hindi magtrabaho. Sabi pa ni Jonas. Pumayag si Jana dahil gipit na gipit siya.
Nagpapagamot ang asawa niya at malaki ang bayarin sa ospital. Wala naman siyang nakikitang masama kung bigyan niya ng ilang pirasong buhok si Jonas dahil hindi naman yun makakasama sa bata. Isa pa, hindi naman malalaman ng kanyang amo. Makalipas ang ilang linggo, nakuha ni Jonas ang resulta ng DNA test at doon nakumpirma niya na siya nga ang biological father ng bata. Nag-file siya kaagad ng kaso para mabawi ang kanyang anak at ipawalang bisa ang ginawang pag-ampon ni Carla. Kumuha rin siya ng magaling na abogado. Ayon sa kanya, ang dating asawa na si Carla ang may pakana ng lahat kung bakit sila nagkahiwalay ni Abby. Pinagbintangan rin siya ni Carla na ito ang nag-utos kay Abby na itago ang pagbubuntis nito, dahilan para lalong ma-stress si Abby na naging sanhi ng pagkamatay habang nanganganak. Lahat ng kasinungalingan na pwedeng sabihin ni Jonas, ginawa niya na. Kapag legal nang napasa kanya ang guardianship ng bata, nangangahulugan lamang yon na may karapatan na siya sa lahat ng ari-arian ni Abby. Attorney, plinano ni Carla ang lahat ng to para mapunta sa kanyang bata, pati na rin ang negosyo ni Abby. Sa katunayan, mahal na mahal ko ang anak ko. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng anak. Tapos, ganito pang nangyari. Ang gusto ko lang naman, maalagaan ko ang anak namin ni Abby. Mamahalin ko siya ng higit pa sa sarili ko. Pagpapaawa pa ni Jonas. Matapos marinig ng abogado ang hinaing ni Jonas ay sinabi nito na malaki ang tsansa nilang maipanalo ang kaso at makuha ang kustodiya ng bata. Nang matanggap ni Carla ang sulat mula sa korte, talagang nabigla siya dahil hindi niya inaasahan na gagawin niya ni Jonas. Wala naman siyang kilala na magaling na abogado, kaya natakot siya na mananalo si Jonas sa kaso. Agad siyang naghanap ng law firm na malapit lang sa kanilang opisina. Doon, ipinaliwanag niya ang lahat. Sa kabutihang palad, mayroong abogado na tumanggap sa kanyang kaso, si Attorney Alex. Kaunting kaso pa lang ang kanyang nahahawakan, pero dahil nangangailangan na si Carla ng abogado ay hindi niya nagawang mamili pa. Ipinagkatiwala niya kay Alex ang lahat. Ikinuwento niya ang mga nangyari at kung papaanong umabot sila ni Jonas sa ganoong sitwasyon. Sa unang meeting pa lang ay desidido na si Alex na maipanalo ang kaso. Bagamat yon ang unang kaso na hinawakan niya na may ganoong problema, handa siyang patunayan na isa siyang magaling at maaasahan na abogado. Ang pinakaunang nakikita kong butas sa kaso na to ay ang illegal na paraan ni Jonas sa pagkuha ng DNA sample ng bata. Ikalawa, wala siyang trabaho. Tambay siya ng mahigit 1 taon, kaya naman saan siya kukuha ng pera? Ni wala siyang sariling bahay at sasakyan, kaya paano niya maibibigay ang pangangailangan ng bata kung sakaling makuha niyang kustodiya nito? At ang panghuli, ang kawalan niya ng kaalaman sa pagbubuntis ng dating kasintahan, maging ang panloloko na ginawa niya sa'yo ay isang malaking question sa korte. Huwag kang mag-alala, malaki ang laban natin sa kasong ito, Carla. Sa pag-usad ng kaso, pumabor kay Carla ang resulta. Nalaman rin ito ng mga kaibigan nila at dating kaklase, dahilan para magalit at pagtawanan nila si Jonas na naging dahilan ng depresyon nito. Araw-araw umiinom si Jonas, maghapong nakahilata at nanonood lang ng TV habang bumubulong ng masasamang salita tungkol kay Carla. Dahil roon, nagalit si Beatrice. Kaya naman, pinalayas niya si Jonas. Alam mo, puro kahihiyan lang ang dala mo sa buhay ko. Kung miserable ka, wag mo na akong idamay. Aalis ako ngayon at dapat pagbalik ko, wala ka na rito, kundi tatawag ako ng security para ipakaladkad ka. Irritable sabi ni Beatrice. Pero Beatrice, wag mo namang gawin sa akin to. Kita mo naman na naghihirap ako at walang mapupuntahan. Alam mo Jonas, kung di mo tutulungan ang sarili mo, wala talagang mangyayari. Paano ka makakahanap ng trabaho kung hindi ka mag-a-apply? Maghapon ka lang nakahilata dyan, taga-ubos ka ng grocery ko tapos pinautang ko yung ipon ko sa'yo. Kasi akala ko, mababawi mo yung anak mo. Pero wala, talunan ka. Anong akala mo, habang buhay kang magpapasarap? Habang ako, eto, hirap na hirap sa pagtatrabaho. Hindi kita kayang suportahan, Jonas. Hindi naman ako mayaman. Kita mo nga yung credit card ko, hindi ko pa mabayaran kaya nga ang laki-laki ng interest. Tapos, dadagdag ka pa. Bago pa man makaimik si Jonas, umalis na si Beatrice. Padabog nitong isinara ang pinto. Napabuntong hininga na lang si Jonas. Wala siyang nagawa kundi mag-impake ng gamit at bumalik sa probinsya kung saan siya nanggaling. Isang malaking dagok yun sa kanya. Habang hila ang maleta palabas ng condo unit, may naisip siyang gawin. Nagbabaka sakali siya na may pag-asa pa.
Bumili siya ng isang bouquet ng red roses para kay Carla. Nanlalamig ang mga kamay na pinindot niyang doorbell. Maya-maya ay lumabas si Carla. Nakabihis ito at mukhang may lakad. Carla, nandito ako para makiusap sa'yo. Napagtanto ko na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ngayong may anak na tayo, magiging buo ng pamilya natin. Parang ikamamatay ko kung mawawala kayong dalawa sa buhay ko. Mahal na mahal pa rin kita. Bakit hindi natin ibalik ang dati? Mas magiging masaya na tayo ngayon. Pangako ko yan. Sa halip na sumagot, ngumiti lang si Carla. Nang mga sandaling yon, lumabas mula sa pintuan ang isang lalaki. Si Alex, ang abogado ni Carla, na ngayon ay boyfriend niya na. Buhat nito ang batang lalaki. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Naguguluhang tanong ni Jonas. Pagkatapos maipanalo ang kaso, naging malapit sa isa't isa sina Alex at Carla. Napagpasyahan na rin nilang magsama sa iisang bubong. Dahil sa mga nangyari, mas mapapabilis ang annulment ni Carla at Jonas, lalo pat lantaran ng ebidensya na nangaliwa ito at nagkaanak pa. Plano ni Carla at Alex na magpakasal agad kapag lumabas ang resulta ng annulment nila ni Jonas. Sa ngayon, masaya at kontento na sila sa buhay, lalo pat napakabait at responsable ni Alex. Nang mga oras na yon, parang gusto nang kumawala ng mga luha ni Jonas, kaya agad siyang naglakad papalayo. Itinapon niya na lang ang bulaklak sa nakitang basurahan. Napagtanto niya na wala ng pag-asa, na huli na ang lahat para sa kanila ni Carla. Sana pala hindi niya sinayang ang pagmamahal nito noon. Sana pala hindi siya naging manggagamit at manloloko. E di sana masaya ang buhay niya ngayon. Ngunit kahit anong paghihinayang pa ang gawin niya, hindi na maibabalik ang dati. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan ang nawalan ng bisa ang kasal ni Carla at Jonas. At tulad ng plano, nagpakasal sila ni Alex. Ang anak ni Abby ay pinangalanan niyang Angelo dahil para sa kanya ay isa itong anghel na biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Tuwing may okasyon, bumibisita sila sa puntod ni Abby bilang pag-alaala rito. Kahit wala na si Abby, gusto niyang malaman ni Angelo na ito ang kanyang biological mother. Ang kumpanyang naiwan ni Abby ay mas pinalago din ni Carla. Si Alex naman, nagpatayo ng sariling law firm kung saan nagbibigay rin sila ng libreng serbisyo sa mga piling kliyente na walang kapasidad na magbayad ng mahal na abogado. Samantala, si Jonas ay tuluyan niya ng kinalimutan. Ang huli niyang balita ay nabilanggo daw ito dahil sa pagnanakaw sa tindahan ng alahas. Siguro sa sobrang desperado na magkapera ay nakagawa ng masama. Sa lahat ng nangyari, nagpapasalamat si Carla dahil kahit dumaan siya sa mahirap na pagsubok at maraming problema, sa huli ay nagawa niya pa rin maging masaya. Nabigyan siya ulit ng pagkakataon na magmahal at mahalin. Naging isang mabuti siyang ina at asawa kay Angelo at Alex, isang bagay na habang buhay na ipagpapasalamat niya sa Diyos. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.